Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, mayroong statement o pahayag itong si Caloocan City Representative Egay Erese na tungkol kay PBBM. Anya, kung manalo si Sara Duterte sa 2028 elections, kung maging presidente si Sara Duterte, sabi ni Congressman o Representative Egay Erese, itong si Egay Erese, Liberal Party ito eh. Pero ang sabi niya, hindi siya Marcos, hindi siya Duterte. Kaya lang winawarningan niya si Marcos. Winawarningan niya si PBBM. Ang sabi niya, dapat alam ni PBBM yan na kung manalo si Sara Duterte, dalawa lang ang papupuntahan niya. Dalawa lang ang options na papupuntahan niya. Ang una, makulong siya o kaya mag-exile siya. Ganito yung eksaktong pagkakasabi niya. If Vice President Sara Duterte will win the 2028 elections, I think there are only two options for the Marcoses. One is to go to jail or two, to go on exile. O yan Totoo kaya ito? Anong take natin dito? Totoo kaya or tama kaya si Congressman Egay Erese? Actually, totoo yan. Ako, sa tingin ko, pero sa tingin ko rin, alam naman yan ng Marcoses. Alam naman yan. Hindi naman si La PBBM dyan. Alam nila yan. Unang-una itong si Sara, vindictive talaga to. Gaganti talaga ito. Gaganti ito. Sa mga nangyari sa kanila, nakulong si Duterte sa ICC. Tapos ngayon, may kaso siya ng impeachment. May kaso si Pulong. May kaso sila, si Kibuloy, nakakulong din. Actually, ngayon si Sara Duterte nagtitimpi na lang yan eh. Pag nadadala kasi siya ng emosyon, lumalabas yung totoong ugali niya ni Sara. Naalala niyo naman yung mga pinagagawa niya, yung pinagsasabi niya. Ganyan daw siya daw kung gusto niya, gusto niya i-chop yung yung head ni PBBM. At saka mayroon daw siyang hinire ng assassin na papatay kay PBBM sa kay Lisa Araneta at kay dating Speaker Martin Romualdez. Kapag galit si Sara, lumalabas yung totoong ugali niya at saka yung totoong takbo ng isip niya. Kaya lang, dahil nalagay na siya sa alanganin dyan, kinasuhan na siya niyan sa NBI, sa DOJ, at ngayon nga, isa yan sa mga ground sa impeachment niya. So, tinuturuan siya ngayon, ina-advisean siya ng mga lawyers niya at mga political mentors niya, medyo control ka, BP Sara. Hintayin mo na lang yung 2028. Pag dumating yung 2028, saka mo ilabas lahat ng galit mo kapag nanalo ka ng presidente. Kaya, totoo yan. Yung babala na yan ni Egay Erese, totoo yan. Yung babala ni Egay Erese, hindi niya naman yan babala kay PBBM dahil kinakampihan niya si PBBM. Hindi siya Marcos, hindi Duterte. Liberal siya eh. Pero, totoo yan. Yung ganong ni Egay Erese, ipapakulong ni Sara. Or worse, baka gawan pa ng physical na sila Marcos. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang takbo ng isip ni Sara. Pero ang sigurado, gaganti yan. Kaya yung elections ng 2028, talagang hindi dapat manalo si Sara dyan. Sa party ng Marcos at nila Romualdez. Grabe ang gagawin sa kanila niyan. Ang minimum na pwedeng ipagawin sa kanila ay ipakulong. Minimum yun. Ipakulong. Napakamakapangyarihan ng presidente. Presidente ka ng Pilipinas, napakamakapangyarihan mo. Pwede yan. Kaya yung sinasabi na yan ni Egay Erese. Or magpatulong si PBBM sa Amerika na siguro dahil gagantihan siya ni Sara, mag-exile na lang uli siya sa Amerika, parang katulad ng nangyari noon ng kanilang pamilya noong 1986. Pwede rin yan. Kaya dalawa nga ang pwedeng options eh. Hindi sila aalis ng bansa,
hmm, haharapin pero sigurado makukulong sila, ikukulong sila ni Sara. Kaya ang dapat din talaga dito maisip na rin ng, kampo ng Marcos o lalo ng presidente na hindi dapat manalo si Sara sa 2028 at kailangang gawin nila ang lahat para hindi ito manalo. Ang una munang hakbang diyan, huwag makatakbo, ha? Yun na muna. Papaano hindi makakatakbo? Eh, di dapat ma-impeach. Oo. Kasi 'pag na-impeach siya, matatanggal siya sa office, removal from office at perpetual disqualification from holding any public office. O yan yun. Yan na muna. 'Pag nagawa yun, wala na yan. Oh, sino pa naman ang ipapalit na puwedeng ano nila, patakbuhin nila? Si Bongo? May problema rin si Bongo. Ang puwede niyan sila Baste, sila Pulong, wala yun. Wala yun. Kahit Duterte yan, pero iba naman si Sara sa kanila. Iba naman si Sara. Kaya ang dapat talagang unang gawin ay, 'wag nang makatakbo si Sara sa 28. Kaya yang impeachment na yan talaga ang dapat yan, hmm. Ang problema kasi nung unang impeachment nung February, si PBBM hindi sinuportahan yun. Nagsalita pa siya na ayaw niya raw ng impeachment na yon. O anong nangyari? Si Chis Escudero, ano na, naging matapang na si Chis Escudero na wag mag-proceed sa trial. Total, ang presidente nagsabi niya ayaw niya ng impeachment. O, pati yung mga justices ng Korte Suprema nag-decide na din based sa ano nila, pagtingin nila. Oh, kasi wala namang ano ang Malacanang. Oh, kumbaga ang sabi ng Malacanang ayaw sa impeachment. Pero ngayon, kung ganyan pa rin ang stand ni PBBM ay pero sa bagay ngayon hindi na nagsasabi ang Malacanang na ayaw nila ng impeachment. Sa katunayan, sabi ni Yussi Claire Castro, hayaang gumulong ang impeachment. Sige, ha? Yang ganyan naman ang mga statement na hayaang gumulong, alam naman natin yan. Tsaka pag nakarating sa Senado ang impeachment ni Sara, kailangan gumalaw ang Malacanang doon. Katulad ng ginawa ni Pinoy noong panahon niya. Oh, si Duterte. O di ba si Duterte gusto niyang ipa-impeach si Corona ay si Sereno. Gusto niyang ipa-impeach si Andy Bautista. Oh, anong ginawa ni Duterte nung sa impeachment ni Andy Bautista sa Comelec? Natakot na si Andy Bautista. O umalis na lang, nag-resign na lang. Si Sereno hindi lumaban kasi alam niyang hindi siya mai-impeach sa Senado. Dinaan naman ngayon sa co-warranto. Ganon yung mga ginawa ng ano nila ni Duterte. Kahit si Pinoy, talagang ginamit din ang kapangyarihan ng presidente noon sa impeachment kay Corona. Walang nagawa yung mga senador. Sa bandang huli, ang naging boto noon, 20 against 3. 3 yung acquittal, 20 yung conviction. Kaya dapat dito rin, yung mga senador na yan, pag nakita naman nila yung ano ba yung stand ng Malacanang sa impeachment ni Sara, susunod yan. Susunod yan. Ah, kasi ano nga, bakit kailangang gumalaw ang presidente sa ganyan? Ay, tama yung sabi ni Rese. Tama yun. Kapag nanalo si Sarang presidente sa 2028, grabe ang gagawin niyan sa Marcos at sa Romualdez. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.